Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, itong videong panonoorin natin ngayon, bigyan natin to ng reaction video. General ni Trump, no? Bobombahin o magsisisi. Layas kayo, may oras pa kayo China para lumayas. Yan ang title mga tol, binasa natin. Hindi ko pa alam kung ano nilalaman nito mga tol, pero samahan ninyo ko dahil ito ay may kinalaman pa rin, no, sa ating soberanya na ngayon mga tol ay nagiinit na naman. Matapos ngang lagdaan ni PBBM mga tol ang dalawang bagong batas, yung dalawang Maritime Zone Act na inaalmahan ngayon ng China, at bilang tugon sila ay naglabas din ng kanilang baseline dito sa Scarborough mga tol, na yan naman ay binasura ng Pilipinas mga tol. Hindi kinilala ng Pilipinas yung baseline na yan ng China dahil ang ayon sa Pilipinas, yan ay hindi sinasang-ayunan ng international law, ng UNCLOS at ng arbitral ruling mga tol. Eto, panoorin natin to kay Melvs Castle, pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Dumating na ang kinakatakutan ng China, ang mapalayas sila sa West Philippine Sea. Kahapon, inalman ni Mao Ning na hindi kikilalanin ng Beijing ang Maritime Zone Law. Pinalagan niyan incoming US Secretary of State General Mike Pompeo. Nasabi nga ni Mao Ning mga tol, no, na nilalabag daw ng Pilipinas ang sovereign rights and interest ng China mga tol. 'Di ba? Kasi nga base sa kanila, sila lang ang may karapatan mga tol, no? Batay din doon mga tol sa kanilang historical claim na sinasabi, no, sa kabuuan 90% ng South China Sea ay pagmamay-ari daw nila yan, at ang West Philippine Sea ay hindi nag-exist. Wala tayong ganoon. Yun ang para sa kanila mga tol. Na hindi naman sinasang-ayunan ng UNCLOS, which is nakapirma sila doon, at hindi rin sinasang-ayunan niya ng 2016 arbitral ruling kung saan ay natalo sila. Kaya nga mula nung 2016 mga tol, ang tawag nila doon sa arbitral ruling, illegal daw. So mismo yung Court of Arbitration, hindi nila nire-respeto yon mga tol. At eto na nga, naglabas ng bagong batas mga tol ang Pilipinas, na may principal sponsor noon si Senator Tolentino, na isa batas na yan, pinirmahan na yan ni Pangulong Marcos at naisubmit na sa International Maritime Organization. Na kapag yan nga ay naaprubahan na mga tol at i-implement na natin, dito tayo ngayon magkakaroon ng napakalaking challenges kung paano natin mai-implement yan. China, lumayas kayo dyan dahil sa Pilipinas yan. Dito, Basahin nga natin. Pompeo. China. Affirming Trump era policy, US warns China over South China Sea. No, hindi lang Pilipinas mga tol ang nakakaranas ng pambubulas ng China, marami pa. China, lumayas kayo dyan dahil sa Pilipinas yan. Dito hindi kikilalanin ng Trump administration ang lahat ng pangangkin nyo sa teritoryong pagmamay-ari naman talaga ng Pilipinas. Basahin natin. Nowhere is the rules-based maritime order under greater threat than in the South China Sea, Blinken stated, accusing China of continuing to coerce and intimidate Southeast Asian coastal states, threatening freedom of navigation in the critical global thruway. Diba yung mga naglalayag dyan, mga tol, parang hinaharang nila, no? Ganun ang ginagawa nila eh. Blinken finished by calling on Beijing to abide by its obligations under international law, cease its provocative behavior. Itigil na daw nila mga tol yung provocative behavior nila. Na para sa China wala silang ganon. Pilipinas ang nagpo-provoke, no? Sabi ng ganito, sabi ni Blinken sa Beijing na sundin daw ang kanilang obligasyon, no, under international law, na itigil na ang provocative behavior and take steps to reassure the international community that it is committed to the rules-based maritime order that respects the rights of all countries, big and small. Di ba yan din yung pahayag ng China mga tol, na mismong sila kinokontra nila? Di ba sabi nga nila dapat daw pantay-pantay eh. Lahat daw may karapatan, malaking bansa man o maliit, developed man o developing pa lang. Dapat daw pantay-pantay. Pero tignan nyo, di ba? Asan ang karapatan natin sa dagat? Ayaw nilang kilalanin.
walang karapatan ang China sa West Philippine Sea. Lumayas kayo dyan ng mahinahon para wala tayong gulo. Pero kahapon, sinabi ni Mao Ning na papalag sila pag may inaresto tayong mga Chinese. Pagbabanta ni General Di naman din gagawin ng Pilipinas yun unless illegal talaga, may gawing masama, di ba? Pompeo pagsuporta sa Pilipinas, sige subukan nyo. Pag kayo may inatake dyan na Philippine Coast Guard, BIFAR o AFP man magkakasubukan tayo. Committed nga ang Trump administration na depensa ng Pilipinas under Mutual Defense Treaty. Nagpasalamat naman ng National Security Council tungkol dyan. Sabay panawagan sa China, wala kayong karapatang magalit. Wala. Dahil base to at naaayon na mismo sa international law. Sa madaling salita mga tol, no, ipinagsisigawan natin sa kanila, nililinaw natin sa kanila, no, na itong batas na to na pinirmahan ni BBM o ni PBBM, hindi to batas na inimbento lang o naisipan lang tapos isinabatas na. Ito ay nakabase din sa international law. Ito ay nakabase sa UNCLOS at nakabatay ito, no, sa 2016 arbitral ruling. So sa ayaw at sa gusto ng China mga tol, diba, hindi na lang basta Pilipinas ang kalaban nila rito. International na batas na mga tol ang kalaban nila dyan. Teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Wala pong dahilan, in fact, walang dahilan para magprotesta ang China kasi kung ano yung nakasaad dito sa Maritime Zones Law is kung ano man yung nakasaad sa international law. Diba? Kung ano man yung nakasaad sa international law. So hindi Pilipinas ang kalaban nila rito. International law mismo mga tol. No? Trump presidency ay sinabi na ng US State Department, in particular si Secretary Mike Pompeo, during the Mutual Defense Treaty stands and that the United States has our back. No? Ibig sabihin, full ang support ng US. Wala namang dapat ikatakot ang China dahil kung may maaresto man, syempre ikukulong pero hindi ibig sabihin hindi na papauwiin pabalik ng China. Kaya kung natatakot kayo para sa inyong mga Chinese na kalahi, edi palayasin nyo sila sa West Philippine Sea. Meron silang batas, bakit tayo wala? Tama. No? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights, we are simply codifying our rights, and sa tingin ko po walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. In fact, sila pa yung lumalabag mismo. Naglabas na noon si Mao Ning ng sarili nilang batas na aarestuhin din tayo. Tama. Ngayon ginaya ng Pilipinas, kabadong-kabado ang China. Alam nyo bakit? Mas madami kasi ang bilang ng Chinese Maritime Militia na mangingisda daw. Hindi na pwede ngayon magpakalat-kalat mga tol dahil dun sa archipelagic sea lanes. Diba? Ang makakabangga naman nila dyan mga tol, yung International Maritime Organization. Nasabi nga o batay nga kay Senator Tolentino, mas mahigpit daw yun. Ang Maritime Zone Law ay batas na po pwedeng mang-aresto sa mga katulad niyan ng pwersahan. Pag naubos nga ang Maritime Militia ng China, hihina ang pagdodomina ng China sa South China Sea lalo na sa West Philippine Sea. Hindi gaya ng ating batas na napakalinaw. So, pinagtataka namin kung ano itong sinasabing baselines nila. It is not in any way contained in the press statement that they issued. And in any case, kahit naman anong sabihin nila, hindi naman po ito tama. Dahil ito po ay labag sa international law, sa UNCLOS, at dun sa 2016 arbitral ruling. Tama. Rini-reaffirm natin yung ating sovereignty doon sa ating territorial sea, sa ating internal waters and archipelagic waters, while at the same time reaffirming our economic rights and sovereign rights and jurisdiction doon naman sa exclusive economic zone ng ating bansa. Kasama nga ang US sa pangaresto sa mga Chinese. Ang kaso, pag nandyan ang US, magtatakbuhan agad yan for sure. Ano sa tingin nyo? Magmamatigas kaya ang Chinese Maritime Militia o maduduwag? Ikomento sa baba ng salo. Well, alam naman natin mga tol na pagdating sa Pilipinas, talagang bulas itong China mga tol. Hindi magtatakbuhan to, baka tayo papatakbuhin ito eh. 'Di ba? Kaya ang kailangan natin mga tol, masaksihan, makita no sa mga darating na araw, darating na linggo, panahon is kung paano mga tol ipapatupad ng Pilipinas itong bagong batas na to na nilagdaan nga ni Pangulong Marcos, 'di ba?
kung paano yan ipapatupad ng Pilipinas. Dapat dito mas lalo tayong maging matatag kasi mga tol, dati meron lang tayong 2016 arbitral ruling na naiwawagayway lang natin pero ayaw naman nila pansinin. Ngayon, ganap na rin mga tol na meron na tayong batas dito sa West Philippine Sea. Wag naman sana yung winawas-iwas pa rin tayo papalabas ng ating sariling teritoryo. Mga tol, sana hindi ganon, di ba? Yan ang gusto nating makita, mga tol, sa ating Coast Guard, sa ating Navy, sa ating AFP, kung paano nila idedepensahan at ipagtatanggol, poprotektahan yung ating West Philippine Sea. Kasi kung hindi lang din naman natin kayang gawin yan, para saan pa yung anong saysay na paikipag-agawan natin sa kanila kung hindi naman na din natin kayang maipaglaban, di ba? Kung hanggang puro bibig lang tayo. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga videong to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.